Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Ito ang gamot mo. Iniabot niya kay Laura ang mga gamot nito. Nakahalo roon ang gamot na galing kay Percy. Patuloy pa rin ang pagbigay niya rito ng gamot. Hindi pa rin siya mapapanatag. Kahit pa sinabihan siya nito na mahal siya. Masaya siya na marinig iyon sa mga labi nito. Pero hindi iyon sapat para mapanatag siya. Paano niya panghahawakan ang pagmamahal nito kung alam naman niya kung sino ang totoong mahal? Mahal siya nito dahil hindi nito maalala ang kapatid niya, lalo na at tila may mga naaalala na ito. Hiling niya lang sana'y hindi ang kapatid niya ang maalala nito dahil kapag nangyari iyon, alam niyang talo siya at hindi siya makakapayag. Muling ibinalik nito sa kanya ang baso ng tubig. Inilagay niya iyon sa bedside table at tinabihan niya ito sa kama. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Aniya at masuyo itong hinahaplos sa noon nito. Sige na, magpahinga ka na. Hinila niya ang comforter at ikinumot dito. Tumagilid naman ito ng higa patalikod sa kanya. Niyakap naman niya agad ito. Anthony, maya-maya ay tawag nito sa kanya. Camila ba talaga ang tunay kong pangalan? Nanigas siya sa tanong ni Laura. Kanina niya pa iniiwasan ang mga tanong nitong iyon. Camila. Yung kanina, kasi feeling ko. Hindi ako sigurado kung ako ba talaga ito. Bahagi siya ng mga alaala ko. Dama niya ang excitement sa boses ni Laura. At para iyong patalim sa puso niya. Unti-unti na sigurong bumabalik ang mga alaala ko. Nilingon niya si Laura. Pero agad niya itong sinalubong ng halik. Ayaw niyang makita nito ang sakit sa mga mata niya. Hinalikan niya ito at ibinuhos niya sa halik na iyon ang lahat ng takot niya. Naramdaman niyang gumanti naman si Laura ng halik na ipinagdiriwang naman ang puso niya. Umikot siya at kinubabawan ito sa kasabik na muling binalikan ang mga labi ni Laura. Napakalambot ang mga labi nito. Labing kay tagal niyang inaasam noon. Hanggang ngayon hindi niya mapaniwalaan na kasama na niya ito. Nahahawakan at nahahalikan. I love you. Aniya sa pagitan ng magkalapat nila mga labi. At bilang tugon ay yumakap ito sa leeg niya. Naging mapaghanap naman ang kamay niya. Ginalugad ang bawat sulok ng katawan nito. Sanhi para mapaungol si Laura na nagiging musika naman sa pandinig niya. Napansin ni Laura na ilang araw nang iwas sa kanya si Anthony. Parang sinasadya nitong iwasan siya. Madalas na sobrang aga nitong umalis at nagiiwan na lang ng sulat sa kanya. Pagkatapos gabing-gabi na kung umuwi ito. Kapag tinatanong niya naman ito paiwas ang mga sagot nito. Hindi niya tuloy maiwasan mag-isip ng kung ano-ano. Tumawag na ba si Anthony? Tanong naman niya kay Teresa na inaayos ang bedsheet ng kama niya habang siya naman ay nakatanaw sa bintana habang hawak ang tungkod niya. 11:00 na ng gabi pero wala pa rin ang asawa niya. Hindi na nga niya ito nagisnang kaninang umaga. Wala rin itong sulat na iniwan sa kanya. Hanggang ngayon wala siyang kaalam-alam kung nasaan ito o kung anong oras na ang uwi nito. Hindi sumagot ang tinatanong niya kaya nilingon niya ito. Narinig mo ba ako? Irritabling ulit niya sa kanyang tanong. Ayaw man niya pero dito nababaling ang init ng ulo niya. Pwede ba? Ikaw ang asawa. Bakit ako ang tinatanong mo? Sarkastikong wika naman ito. Nag-init ang ulo niya sa isinagot nito. Idagdag pa ang pagkairitang nararamdaman niya. Lumabas ka dito. Galit na sigaw niya rito.
Ayaw niya itong makita dahil baka kung ano lang ang masabi niya rito. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang eksena na nakita niya sa kusina. Hindi naman natinag ang babae sa sinabi niya. For all we know, baka nasa kandungan ng ibang babae si Mr. Price. Nakakalokong hinagod siya ng tingin nito. Alam ko kung gaano kainit siya sa kama. Shut up! Sigaw naman niya dito. Ayaw niyang marinig kung ano ang sasabihin nito. Mas lalo itong umisis sa kanya. Humalukip-kip itong humarap sa kanya. Tuwang-tuwa ito sa nakikitang frustration at galit sa kanya. Akala mo ba ikaw lang? Na nag-iisa ka lang? Nakakalokong tumawa naman ito sa kanya. Pagkatapos ay tila nakakalokong tumingin iyon sa kanya. You don't even satisfied him in bed. Hinagod siya nito na nang uuyam na tingin mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman siya ng panliliit. Kung ikukumpara kasi dito, para lang siyang isang basahan. Mukha pa itong amo sa kanya. Wala ka sa kalingkingan ng kaya kong ibigay sa kanya. Kaya huwag kang feeling entitled. Mariinawi ka nito sa siya iniwan mag-isa. Hindi siya tanga para hindi maunawaan ang gusto nitong sabihin. You don't even satisfied him in bed? Paulit-ulit na umeeko ang sinabi ni Teresa sa tainga niya. Kaya ba pagkatapos na may nangyari sa kanila ni Anthony, ay nanlamig ito at umiwas na sa kanya? Hindi niya ba ito nagawang pasayahin kaya lagi itong wala? Hinahanap ba ng asawa niya sa kandungan ng iba ang mga bagay na hindi niya kayang ibigay? At si Teresa, talaga nga atang may relasyon ang mga ito. Nanghihinang napaupo naman siya. Wala siya nagawa kundi ang mapahagulhol na lamang siya ng iyak sa mga palad. Pagod na pagod si Adam dahil sa mga pinapaasikaso sa kanya ni Dimitri. Ngayon nandito siya sa Moscow. Siya ang laging naa-assign sa mga misyon na kailangan nito. Pinipilit niya pa rin makauwi sa Black Mansion gabi-gabi. Hindi niya kasi kayang matulog na hindi nakakatabi niya si Laura. Nasanay na siya nakayakap ito sa gabi. Kaya kahit sobra ang pagod niya, nawawala kapag nakakauwi na siya. Dumaan siya sa isang flower shop at bumili ng tulips. Paborito ni Laura ang tulips. Halos 2 linggo na niya itong naipagluluto. Nakukonsensya siya, pero hindi niya naman pwedeng tanggihan ang mga trabahong ibinibigay sa kanya ni Dimitri. Malaki ang utang na loob niya dito. Agad ang silay ng ngiti sa mga labi niya na makita ito. Hi, parang kakapusin ng hiningang bati niya rito. Lagi siyang ganun kapag nakikita niya at nakakasama ito. Palaging-laging lumulundag ang puso niya. Lumingon ito sa kanya at agad na pangiti pero hindi na itago sa kanya ang lungkot sa mga mata nito. Hi, ganting bati nito sa kamuling humarap sa bintana. Hindi na ito gumamit ng saklay. Naglalakad na rin ito ng ayos. Bagamat hindi pa masyadong pursahan ang paglalakad nito. Nilapitan niya ito at niyakap mula sa likuran. Sinasamyo niya ang leeg nito. Tinatanggal niyon ang lahat ng pagod na nararamdaman niya. Flowers. Bulong niya rito sabay pakita ng mga tulips. Iniabot nito iyon pero hindi ito umimik. Nanibago siya dahil sa pananahimik nito. Marahan niya itong iniikot paharap sa kanya. Nakitang nangingilid ang luha nito at kagat-kagat nito ang mga labi nito. May problema ba? Itinaas niya ang baba nito para mapilitan itong tumingin sa kanya. Sa pagkagulat niya bigla na lang itong bumuhos ng iyak. Hey, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong naman niya dito. Hindi malaman kung paano ito aaluin. Akmang yayakapin niya ito nang pinalis nito ang mga kamay niya. At nanunumbat ang mga matang tinitigan niya ito. May ibang babae ka ba? Seryoso ang mukha at pinipigil ang pag-iyak nito. Napakunot naman ang kanyang noo. What? Umamin ka nga sa akin. May ibang babae ka ba?
What are you talking about? Naguguluhang tanong naman niya rito. Hindi niya maunawaan kung saan nagmumula ang mga sinasabi nito. Anong babae? Wala akong ibang babae. Hindi niya napigilan ang mapataas ang boses. Nakita niya naman ang sakit na lumatay sa mga mata nito nang masigawan niya ito. Napabuntong hininga siya at pilit na kinakalma ang sarili. Hindi siya mapakali. Kahit wala naman sa ginagawang masama, pakiramdam niya may kasalanan din siya dito. Love, makinig ka sa akin. No! Hindi ako makikinig sa'yo. Sigaw nito sa kanya. Umatras pa ito papalayo sa kanya na mas lalong nagpagulo sa nararamdaman niya. Dahil sa bawat paghakbang nito, pakiramdam niya ay tatakasan siya nito. Don't do this to me. Galit na sigaw niya rito. Ayaw niya ang ganitong pakiramdam. Pakiramdam niya anumang oras iiwanan na siya ni Laura. There's no other woman. Wala akong ibang babae. Saan mo ba nakukuha? Meron. Nakita ko kayo ni Teresa. Natigilan siya sa sinabi nito. Nakita ko kayo sa kitchen na magkahalikan. Sinabi rin niya sa akin na may nangyari na sa inyo. Na hindi ko na ibibigay ang pangangailangan mo sa kama. Kaya hinahanap mo yun sa iba. Tigalgal naman siya sa narinig. Hindi yan totoo. Tinakpan naman ito ang tainga. Lalapitan niya sana uli ito. Pero tumakbo ito at pumasok sa banyo. Camila! Malakas na tawag niya dito. Pero naisara na nito ang pintuan. Nilapitan niya ito at pinihit ang seradora. Love, let's talk. Sigaw niya saka kinalampag ang pintuan. Tinig niya ang pag-iyak nito sa kabilang pintuan. At para iyong patalim na sumasaksak sa kanya. Love, tawag niya dito. Open this door. Please. Let's talk. I can explain everything. We can fix this. Don't be like this, please. Pakiusap niya. Alam niyang maririnig siya nito. Bumuntong hininga siya. Sa tingin ko, alam ko na kung ano ang sinasabi mo. Umpisa naman niya. Naalala niya ang engkwentro sa kitchen, kung saan bigla siyang hinalikan ng personal nurse ni Laura. If you don't want to talk, okay, fine. Just listen to me, okay? Hinalikan niya ako, pero hindi kami naghalikan. Magkaiba yon. Hinalikan niya ako nang hindi ko alam, pero hindi ako gumanti sa halik niya. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Kung nakita mo kami, nakita mo rin na itinulak ko siya. Naghintay siya ng sagot nito pero hindi ito tumugon sa kanya. Muli siya napabuntong hininga. At walang nangyari sa amin ng kahit na sinong babae. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Dahil kung kaya niyang ibaling sa ibang babae ang nararamdaman niya para kay Laura, kahit katiting lang, ginawa na niya. Nahihirapan na rin siya. Dahil parang isang bomba si Laura na anumang oras ay maaaring sumabog. At sa pagsabog na iyon, siya ang masasawi. Kung kaya niya lang magmahal ng iba, hindi siya manlilimos ng pagmamahal nito. Pero hindi niya kaya. Sinubukan niya noon pero hindi niya talaga kaya. Kaya wala siyang pagpipilian kundi mahalin ito at gumawa ng paraan para mahalin din siya nito. Mahal na mahal kita. Hindi niya napigilan ang pagpiyok niya. Ilang ulit pa siyang huminga ng malalim para tanggalin ang bikig sa kanyang lalamunan. At ang sakit dahil parang hindi mo yan nakikita. Kahit noon, hindi mo magawang makita ang pagmamahal ko sa'yo. Isinandal niya ang noo sa dahon ng pintuan. Alam mo ba kung gaano kasakit yon?
Tanong niya dito. Pero alam niya na ang sagot. Hindi nito alam. Dahil ang mga mata nito noon ay nakatutok lamang kay Alonso. Baka nga kaya hindi nito magawang paniwalaan ang pagmamahal niya. Dahil hindi talaga siya nito mahal. Pinaniwala niya itong mag-asawa sila, na nagmamahalan sila. Puro ilusyon lang niya ang lahat. Gumawa siya ng sarili nilang mundo ni Laura. Pero mukhang siya lang ang nakakulong doon. Kausapin mo ako kapag pag-iisipan mo na kung mahal mo ba talaga ako o hindi. Nandoon lang ako sa library. Hindi kita lalapitan hanggat hindi ka pa handa. Naghintay pa siya ng ilang sandali pero hindi talaga ito umimik. Mabigat ang loob na umalis siya doon at nagtungo sa kabilang silid. Nakaupo lang sa marmol na sahig ng banyo habang nakasandal sa pintuan. Kanina pa siya iyak ng iyak. Gusto niyang paniwalaan ang sinabi ni Anthony. Pero kinakain siya ng insecure niya. Kapag tumitingin siya sa salamin, nakikita niya ang katotohanan na wala pa siya sa kalingkingan ng ibang babae. Na hindi ka panipaniwala na minahal nga siya nito. Niyakap niya ang mga tuhod at pilit na pinipigilan ang mga hikbi niya. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito muling nagsalita. Nasapo niya ang bibig para pigilan ang mapahagulhol. Nasasaktan siya. Pero nasasaktan din si Anthony. Hindi na niya kailangang pag-isipan kung mahal niya ito o hindi. Dahil siguradong sigurado siya na oo ang sagot sa tanong nito. Mahal niya si Anthony. Kaya nga siya nasasaktan at nai-insecure. Dahil gusto niyang maging karapat-dapat dito. Hindi niya alam kung anong oras na namamanhid na ang mga paa niya. Dahil sa matagal na pagkakaupo niya sa sahig. Sinilip niya ang kwarto. Wala roon si Anthony. Tahimik ang buong silid at nakaramdam siya ng lungkot. Bigla siya nakaramdam ng pangungulila para sa asawa. Ngayon tinatanong niya ang sarili. Kung tama nga ba ang ginawa niya? Paano kung bigla na lang magsawa sa kanya si Anthony? Lumabas siya ng banyo at naupo sa kama. Iniisip niya ang mga sinasabi ni Anthony sa kanya na hindi siya nito kayang lokohin. Bakit nga ba si Teresa ang pinaniwalaan niya imbes na ang asawa niya? Impakto talaga ang babaeng yun. Hindi niya ito dapat pinaniniwalaan. Napabuntong hininga siya. Masyado siyang nagpadala sa damdamin niya. Nahiga na lang siya sa kama at ibinalot ang sarili sa kumot. Kinuha niya ang una ni Anthony at niyakap iyon. Pumatak na naman ang mga luha niya sa kanyang mga mata. 1 linggo ang nakalipas at 1 linggo na rin niyang hindi nakikita ang asawa. Walang gabi na hindi niya iyon iniiyakan. Gustong-gusto niya uli itong makita. Pero papaano? Iniwan na nga ata siya nito. Wala na siyang maayos na tulog at hindi niya rin ginagalaw ang mga pagkain niya. Kaya siguro lagi siyang nahihilo at naduduwal. Kahapon pa masama ang pakiramdam niya. Pumipikit na lang siya para makatulog. Nagising siya sa pamilyar na mga haplos. Pinilit niyang magmulat ng mga mata para makita kung sino iyon. Nakita niya ang nag-aalalang mga mata ni Anthony na nakatunghay sa kanya. Anthony? Aniya na biglang nagkabikig ang lalamunan niya. Kumusta ang pakiramdam mo? Malambing na wika nito. Hindi na niya napigilan ang mga luha niya. Mabilis siyang bumangon at niyakap ito. Nagsumiksik siya sa dibdib nito. Ilang araw daw na masama ang pakiramdam mo. Mas lalo siyang naiyak sa sinabi nito. Nasaktan na niya ito pero nag-aalala pa rin ito sa kanya. Bakit ka umalis? Maktol naman niya. Marahan itong natawa. Hinapit nito ang baywang niya at bumagsak sila sa kama. Nasa ilalim ito at nasa ibabaw naman siya. Hinawi nito ang buhok na nakaharang sa mukha niya. May kinailangan lang akong asikasuhin. I'm sorry. Anito sa kasya pinataka ng halik sa mga labi niya.
Napapikit siya at lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Hinabol niya pa iyon nang lumayo ito sa kanya. "Did you miss me, love?" Malamlam ang mamatang tanong nito. Sunod-sunod naman siyang tumango rito. "I'm sorry." Hinging paumanhin naman niya. Saka sumubsob ulit sa leeg nito. At sinasamyo ito. Namiss niya pati ang amoy nito. "It's okay, love." Ang sarap sa pandinig. Mas lalo siyang naiyak. "Mahal naman talaga kita. Mahal na mahal. Masyado lang ako na-insecure. Kaya mas pinili kong hindi ka paniwalaan. I'm sorry." Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap nito sa kanya at bumigat ang paghinga nito. "Kinakain ako ng insecurities ko. Kaya mas pinili kong paniwalaan si Teresa." Pumatak naman ang mga luha niya. "Hindi ko gustong saktan ka. You don't need to explain. Sapat na sa akin na malaman na mahal mo ako. Bakit ka ganyan?" Umiiyak na pagalit niya dito. Nangunot naman ang noo nito. "Bakit sobrang bait mo sa akin? Bakit hindi mo magawang magalit? Lalo akong nagigilty sa nagawa ko." At mas lalo niyang naisip na hindi siya deserving para dito. Bumuntong hininga naman si Anthony. "Kahit naman gustuhin ko, hindi ko kaya. Masyado kitang mahal para mas unahin ko pa ang galit ko at ang hinanakit ko kaysa sa pagmamahal ko sa'yo." Parang sasabog ang puso niya sa mga sinabi nito. "Ganoon mo ako kamahal?" "Hindi ko alam." Seryosong wika naman ito. "Hindi ko alam kung gaano kita kamahal. Hindi ko kayang sukatin. Basta ang alam ko lang, hindi ko kayang mawala ka sa akin." Hinaplos nito ang pisngi niya. "Para kang sumpa, alam mo ba yun? Sinusubukan ko noong iwasan ka. Pero sa bawat pagliko ko ng daan, ikaw ang nakakasalubong ko. Kapag naman sinusubukan kong lagpasan ka, para namang may humihila sa akin pabalik sa'yo. Wala akong mapuntahan kundi ikaw. Nasusumpungan ko ang sarili ko na minahal na kita. At hindi ko alam kung paano patitigilin yon. Kahit pinilit ko, kahit magmakaawa ako sa sarili ko na huwag ka nang mahalin, hindi ko magawa." Bumangon ito kasama siya. Napaupo siya sa kandungan nito. "Sana lagi mong tatandaan na mahal kita. At kahit na magalit at masuklam ka sa akin, kahit pa ipagtabuyan mo ako, hinding-hindi ko magagawang lumayo sa'yo. You need to shoot me here." Anito at itinuro ang puso nito. "If you want me to stop loving you. Dahil titigil lang akong mahalin ka kapag napahinto mo na ang tibok ng puso ko." Bigla siya natakot dahil ngayon niya lang na-realize kung gaano siya kamahal ni Anthony. Paano kung hindi niya maibalik ang ibinibigay nitong pagmamahal sa kanya? Paano na ito? "Isa lang ang hinihiling ko sa'yo." Masuyong ginagap nito ang mga kamay niya at dinala iyon sa mga labi nito. "Kahit anong mangyari, wag na wag mo akong tatalikuran." "Bakit ko naman gagawin yun?" "Just promise, love. At ang kapalit ibibigay ko ang lahat na mayroon ako." Tumitig ang magkahalong asul at berdeng mga mata nito sa mga mata niya. Nakita niya roon ang pagsusumamo at ang takot. Binawi niya ang kamay mula dito at ikinulong ang mga pisngi nito sa mga palad niya. "Pangako, kahit anong mangyari, hinding-hindi kita tatalikuran." Pangako niya rito. At hanggang sa mamatay siya, tutuparin niya ang pangakong iyon.